Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para Max alaga, Max Protektado. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tips para lumaking sporty ang iyong anak, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa parent.com, hindi mo naman kailangan maging isang atleta para maging sporty ang iyong anak. Mainam na bata pa lamang ay sanayin mo na agad siyang magkaroon ng interes sa sports para hanggang sa paglaki ay madala niya ang pagiging aktibo. Kung kaya't bilang magulang, huwag kalimutang to lead by example. Ika nga nila kung ano ang ginagawa ng magulang, ginagaya ng anak. Gawin yung bonding ang mga athletic activities.
Turuan siyang magbike, maglaro ng bola, maging adventurous at manood ng mga sporting events. Bukod pa riyan, makatutulong din kung aayain mo ang iba niyang kaibigan na makasama niya sa paglalaro. Pero tandaan, hikayatin lamang at huwag pilitin ang inyong chikiting. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Pecho Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes. Pebrero na. 2 ng Pebrero. Sa ating mga headlines, Vice President Sara Duterte Carpio sinampahan ng 2 impeachment complaint. Kampo ni VP Sara tinawag naman itong baseless. 2 impeachment complaint laban kay Pangulong BBM isinalang sa committee hearing, parehong sufficient in form. Sa substance kaya. Trust rating ng Pangulong Bongbong Marcos bumagsak. Vice President Sara Duterte Carpio umangat nitong last quarter ng 2025. Ayon naman sa survey ng Okta Research. Higit pisong taas presyo sa diesel at kerosene kasado bukas. Gasolina may taas presyo din ayon sa DOE. Isa pang arrest warrant laban kay gaming tycoon Charlie Atong Ang. Manhunt kay Atong Ang ipinagpapatuloy. Car agent idineklarang prime suspect sa pagpatay sa lady cop at anak. Nakapang-scam ng 30 pulis ayon sa QCPD. Galing naman ito, pulis ang binibiktima, no? Samantala, mga namatay sa lubog na barkong MV Tricia Kerstin 3. Nadagdagan pa ng 2. Mga namatay umabot na sa 42 ayon sa Philippine Coast Guard. Villar Land inireklamo ng SEC sa DOJ. Inakusahan ng market manipulation at insider trading. Health protocol sa laban naman sa Nipah virus. Todong ipinatutupad sa ASEAN meetings ayon sa PNP. Isang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na ispatan sa silangan ng northeastern Mindanao, malabo pang maging bagyo, ayon sa Pag-asa. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Tinanggap na ngayong araw ng Lunes ni House Secretary General Chaloy Garapil ang 2 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Hain ng Makabayan Black na kinabibilangan ni na Congressman Antonio Tinio ng ACA Teachers Party List, Congressman Renico ng Kabataan Party List at Congresswoman Sara Ilago ng Gabriela. Sila ang unang nagarap ng reklamo batay sa aligasyon o grounds na culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust and other high crimes. Sabi ni Congressman Tinio, pare-pa rin ang ma-issue laban sa Vice Presidente na kinabibilangan ng questionable paggamit ng confidential funds, death threats laban sa Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos, at maging kay dating House Speaker Martin Romualdez na anyay hindi pa rin naipaliliwanag ng Vice Presidente. Nakasot naman ng peach ribbons na ibig sabihin ay impeachment. Sa kanilang mga braso ang 17 complainants
ng ikalawang impeachment laban sa Vice Presidente. Pinauna ito ni na Kiko Aquino D. ng Tindig Pilipinas at dating Secretary Ging Adeles. Father Flavi Villanueva ang paghaharap ng reklamo na inendorso naman ni na Congresswoman Laila De Lima at Congressman Percy Sendanya ng Akbayan Party List. Halos sa pareho ang grounds na impeachment complaints na naisampa noong nakalipas na taon. Naidagdag lamang sa impeachment complaint ang pasabog ng dating aide ng Vice President Sara na si Ramil Madriaga, kung saan inutusan umano siya ng Vice Presidente na i-deliver ang milyones na lagan umano'y confidential funds sa kanyang security aid. Sa testimonya ni Madriaga, ang 2022 campaign funds umano ni Vice President Sara ay pinondohan ng drug money. Wow! At pondo mula sa mga nasa likod noon ng Pogo operations. Kaugnay ng balitang yan, sinabayan ng kilos protesta ng iba't ibang militanteng grupo ang paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sumugod sa harap ng South Gate ng Batasan Complex ang mga rallyista at ipinanawagang panagutin si Vice President Sara Duterte. Git ng grupo, dapat ding singilin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa malaking kasalanan sa bansa. Babantayan din umano nila ang impeachment complaint laban sa dalawang pinakamataas na opisyal at hindi titigil hanggat di naalis sa pwesto. Kabilang sa mga nagkilos protesta ang grupong Bayan Muna, Anak Pawis, Kabataan at ilang katutubo. Sa kabilang dako, binaliwala naman ng company Vice President Sara Duterte Carpio ang mga bago impeachment complaints na inihain laban sa kanya at sinabing wala umanong bigat at walang sapat na batayan ang manasabing paratang. Sa pahayag ng kanyang abogadong si Attorney Michael Poa, hindi na umano ikinagulat o ikinabahala ng kampo ng Vice Presidente ang pagsasampa ng panibagong mga reklamo. Ayon sa abogado ni Vice President Sara, nilinaw na ng Korte Suprema na ang impeachment ay hindi basta prosesong politikal na nakabatay lamang sa aligasyon o sa ingay na opinyon sa publiko, kundi isang konstitusyonal na mekanismo na nangangailangan ng matibay na mga ebidensya at pagsunod sa due process. Sinabi pa ng company Vice President Sara na handa silang harapin ang mga paratang sa tamang proseso alinsunod sa ating saligang batas. Kumpiyansa rin sila na mapatutunayang walang sapat na legal at factual na batayan ang mareklamong isinampalaban sa Vice Presidente. Dalawang magkasunod na bago impeachment complaints ang inihain ngayon laban sa Vice Presidente ngayong Lunes, February 2. Sa iba pang balita, idineklara ng House Committee on Justice na sufficient inform ang dalawang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pagdinig ng komite na pinamumunuan ni Batangas Representative Jervil Luistro, idineklarang sufficient inform sa botong 46-1 at isang abstain ang reklamong inihain ni Attorney Andre De Jesus at inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. Sufficient inform din sa botong 45 na pabor, 9 na tutol at isang abstain ang reklamo na inihain at inendorso ng Makabayan Bloc. Ipinaliwanag ni Luistro ang sufficiency in form ay tumutukoy sa formal requirements ng isang reklamo gaya ng pirma ng mga complainant, endorsement at panunumpa rito ng mga naghain. Bukas, araw ng Martes, ay tatalakayin naman ng komite kung sufficient in substance ang mga reklamo. Sakaling ideklarang hindi sufficient in substance, ang reklamo ay mababasura at ang report ay isusumite sa plenaryo. Narito ang bahagi ng pahayag ni Luistro. Tapos na. Both complaints were declared sufficient in form.
For tomorrow, we will be moving to the determination of sufficiency in substance. And this means that the recital of facts must constitute the offense determinative of the jurisdiction of the Committee on Justice. Samantala, nag-walk out naman si Congressman Benny Abante ng Maynila sa pagdinig ng House Committee on Justice sa mga impeachment complaints na hinarap laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito'y matapos ideklara ng komite na parehong sufficient inform ang dalawang impeachment complaints laban sa presidente. Sabi ni Abante, merong insufficiency sa nasabing mga reklamo at sabay siyang nag-walk out. Narito si Congressman Abante. That there is insufficiency in form. Very clear po yan. And I'm so glad for the rest of those my colleagues that supported my objection. And therefore, realizing that this is actually an exercise in futility and a waste of the people's money, I therefore would like to walk out of this hearing right now. The manifestation is noted. We have concluded the determination in form of both the Jesus complaint and Masa et al. Complaint. If there are any other matters the member wish to discuss before we suspend? Nagkaroon kagad ng drama. Samantala, lumagapak ang trust at performance rating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang tumaas naman ang kay Vice President Sara Duterte. Batay sa fourth quarter tugon ng masa survey ng Okta Research. Sa resulta ng survey, bumagsak ng 9 na puntos ang trust rating ni Marcos mula 57% noong Setyembre nung nagdaang taon patungong 48%. Bahagya ring bumaba ang performance rating ng Pangulo mula 54% hanggang 51%. Samantala tumaas ang trust rating ni Vice President Sara mula 51% patungong 53% habang tumaas din ang kanyang performance rating mula 49% hanggang 54%. Isinagawa ang survey mula Disyembre 16 hanggang 20 ng nagdaang taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents na may edad 18 pataas mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Isa pang arrest warrant na kaumang kay Charlie Atong pero hindi pa ito inilalabas ng korte. Ayon naman sa Department of Justice. At lady car agent idineklarang prime suspect sa pagpatay sa isang policewoman at ang kanyang anak. At napagalamang ito ay napag-scam na ng 30 pulis. Galing naman ito, ang lakas ng loob, pulis ang binibiktima. Samantala, health protocols kontra Nipah virus todong ipinatutupad na sa ASEAN na meetings ayon sa PNP. Bakit walang alam yata ang Department of Health? Samantala, isang low pressure area namatan sa silangang bahagi ng northeastern Mindanao. At mga kuyang sa ating mga motorista, abay kung may pera kayo, ayan, full tank na nyo. Dahil meron pong nakaumang na oil price increase bukas. At kudeta sa Senado, binabalak ikudeta si Senate President Tito Soto. Wala pa raw sapat na numero ay naman kay Senator Alan Peter Cayetano. Ano ba naman to? Ang Kongreso, ang Senado, magulo. Ang gulo ng bayan. Ang detalye po na balita niya sa ating pagbabalik
sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Kuyang Larry Francisco. Aloha. Alas 4:26. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bahagi na ng chat culture o online messaging convention ang paggamit ng emojis, kadalasan mas kilala sa tawag na smiley. Ito ay mga pictogram na nagpapakita ng iba't ibang emosyon. Ginagamit ito para bigyang mukha at bigyang diin ang pagtawa, pag-iyak, pagngiti o pagsimangot na hindi na ipapabatid ng text lamang. Minsan pa nga ang mga emoji ay stand-alone reaction na hindi mo na kailangan mag-type pa ng mensahe dahil sa pagsasend lamang ng emoji na ipababatid mo na ang emosyon na nais mong iparating. Kaya lamang dahil sa kakayanan nitong magparating ng mga extreme emotions sa chat, may kakayanan din itong pagtakpan ang totoong nararamdaman ng isang tao nito. Ayon yan sa pag-aaral ng isang emotional behavior expert mula sa University of Tokyo. Sinuri nito ang texting habit ng mga edad 11 to 26 years old at napag-alaman na kadalasan gumagamit ang mga ito ng mga happy o smiley emoji para itago ang galit o pagkadismaya para maging mas positibo ang mensahe na ipinapadala o sinasabi ng mga ito. Mapapansin din ang mga ganitong practice kapag ang kausap daw nila ay mga taong nasa mataas na social status, nakatatanda, o yung mga nasa group chat. Mas tapat o hayag naman ang kanilang emosyon na naipababatid kapag one-on-one chat. Nakita rin sa pag-aaral na ang mga nagtatago ng emosyon sa pamamagitan ng emoji ay yung mga hirap ding magpahayag ng sarili nilang damdamin sa online chat o sa personal. Kaya naman sa susunod na may kausap ka na mahilig gumamit ng emoji o smiley, subukan pa rin nating mga musta kung kailangan ba nila ng taong makakausap at makukwentuhan kung kailangan. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman!
Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Champion tayo this year. Pero after natin, the day niyan, after nun, di ba, competition, kinabukasan din na tayo champion. Ito yung pinakamagandang thing po ng ANU po is yung pressure po. Kumbaga, ginagawa naming privilege po. Laging sinasabi ng coaches, di na kayo champion after ng competition. So, ang nangyayari po, parang dahil nga focus kami sa team, focus kami sa journey namin and yung story na, kasi kada season po iba-ibang storya. Hi, I'm BG. Hi, I'm Monmon. Hi, I'm Coach Nikki. And we are the NU Pep Squad. And we are inviting you guys to watch our interview in Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. RH Break Time. Oras sa Miss Thea. Ganap ng 38 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Standby sa ating mga reports. Standby, Let Narcis. Standby, Manang Milky Rigunan. Meron pa isang arrest warrant laban kay business o gaming tycoon na si Charlie Atong Ang na hindi pa inilalabas ng korte. Ito ay ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulion at sinabing inaalam pa ng Department of Justice kung bakit hindi pa inilalabas ng Regional Trial Court ng San Pablo, Laguna ang nasabing arrest warrant laban kay Atong Ang. Hindi rin check ni Fadulion kung meron ng motion na inihain ng kampo ni Atong Ang para pigilin ang issuance ng arrest warrant. Sa ngayon ay patuloy pang tinutugis ang si Charlie Atong Ang na hinihinalang nakalabas na ng bansa sa pamagitan ng backdoor exit. Atong Ang ay may nakapatong na 10 milyong piso sa kanyang ulo para sa kanyang ikadaraki. Kaugnay ng balitang yan, itinanggi ng National Bureau of Investigation na may nangyaring panunuhol o tangkang panunuhol mula sa puganteng gaming tycoon na si Atong Ang. Sa pagtatanong ng DZRH News, kampanteng sinabi ni NBI Acting Director Lito Magno na walang ganitong pakikipag-ugnayan si Ang sa alinman sa kanyang mga tauhan kaugnay ng alok na suhol. Kasabay nito, pinaigting anya ng NBI ang manhunt operation laban kay Ang na itinuturong mastermind sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Patuloy rin ang koordinasyon ng ahensya sa mga otoridad sa Cambodia at Thailand upang alamin kung namataan doon si Ang. Nauna nang ibinunyag ni NAPOLCOM Vice Chairman at Executive Officer Rafael Vicente Kalinisan na tinangka umanong pigilan ang investigasyon sa pamamagitan ng alok na suhol na idinaan umano sa isang malapit na kaibigan ng gaming tycoon. Narito ang bahagi ng pahayag ni NBI Acting Director Lito Magno. Ituloy pa rin yung manhunt natin, no? We are communicating with our officials para dun sa mga ibang embassies to learn or to know whether mayroong sightings sa kanila. We are doing things para ma-resolve natin quickly itong manhunt natin. Samantala sa ating mga reports mula sa Malacanang,
Alamin natin ang reaksyon ng Palasyo kaugnay sa sinampang impeachment complaint laban sa Pangulong Marcos. At ang sabi ng Malacanang, inirerespeto raw nila ang proseso ng impeachment. Aris 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay ni Stea, nire-respeto nga ng Malacanang ang proseso ng impeachment sa Kongreso. Reaksyon ito ng Palasyo matapos ideklara ng House Committee on Justice na sufficient inform ang dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing, muli ring iginiit ni Palas Press Officer Claire Castro na kumpiyansa ang Pangulo dahil wala itong ginawang paglabag sa batas o anumang impeachable offense. Kung nababahala man niya ito, hindi para sa kanyang sarili kundi sa epekto ng impeachment sa ekonomiya. Pakinggan natin si Jose Castro. Babahala po ang Pangulo sa impeachment complaint na isinampas sa kanya hindi para sa sarili niya. Dahil alam niya na wala siyang ginawang mali at walang impeachable offenses siyang nagawa. Pero nag-aalala siya sa epekto nito sa ekonomiya. Tinawag namang irrelevant ng Palasyo ang pahayag ng Makabayan Black na kaya nila inendorso ang impeachment complaint ay dahil si Pangulong Marcos ang biggest fish sa organized plunder. Ayon kay Castro, madaling magsalita sa harap ng media o ng kamera, pero ang mahirap ay ang patunayan ang mga bintang. Narito muli si Jose Castro. Hindi naman po ibig sabihin na kaya sila po ay hinahayaang magsalita at meron silang freedom of expression, ay maaari na po silang magsalita ng basta-basta nang walang anumang ebidensya. So, for us, irrelevant. Si PCO Undersecretary Claire Castro. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sinabi na ba kung ready humarap ang Pangulong Marcos? Sasagot pa siya dito sa impeachment complaint? Ang sabi, basta sabi ng Malacanang Lakay ay handa si Presidente. Okay. So, mag-aabang tayo ng development pa tungkol dyan sa impeachment. Maraming salamat, Let. Balik sa inyo, Lakay. Samantala, fast track sa impeachment rules, mananatili kahit repasuhin ang rules on impeachment ng Kamara. Ida tayo mong balitang yan, RH12, Milky Riganan. Manang Milky. Kaya at Lakay, mananatili ang fast track mode sa pagdedesisyon sa impeachment at hindi pwedeng tanggalin dahil nakasaad ito sa impeachment rules ng Kamara base sa ating saligang batas. Ito ang paliwanag ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, Chair ng Committee on Rewriting on the House Rules, sa naging desisyon ng Korte Suprema matapos ibasura ang motion for reconsideration ng Kamara sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na isinampa noong 19 Congress. Ang fast-track mode sa impeachment ay ang kapangyarihan ng Kamara na agad na idiretso sa Senate ang articles of impeachment basta nakakuha na ito ng 1/3 vote sa kabuoang miyembro. Ayon kay Defensor, mapanganib kung ipipilit ito ng Korte Suprema dahil ito ay encroachment o pangihimasok na sa legislative prerogatives ng Kamara. Anya, malinaw ang wording ng ating saligang batas na kapag na-endorso na ng 1/3 members ng Kamara, agad itong ididiretso sa Senado forthwith. Narito ang paliwanag ni House Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, miyembro ng House Justice Committee at Chair ng Committee on Rewriting the House Rules. Dangerous in a sense that there was encroachment on the part of the Judicial Department when it comes to matters that should be left exclusively to the Legislative Department, including impeachment complaints, including interpretation and application of our internal rules of procedure and rules of impeachment. Ang naging pahayag ni House Deputy Majority Leader Lawrence Defensor. Milky, yes, kailan naman tatalakayan ng Justice Committee ang impeachment complaint kay VP Sara? Kailan alamin kung ito ay sufficient din in form and substance? Yung kay VP Sara Lakay at Thea na isumite kanina yung dalawang impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo, ang gagawin ngayon ng House Secretary General, ito ay ibapasa sa office ni Speaker Bolji T. At ang Speaker of the House Lakay ang magre-refer nito plenaryo para naman maibigay sa House Committee on Justice. Ganon ang magiging tema Lakay. So, kung magiging dalawa lang yung magsasubmit ng impeachment complaint, yun ang posible na matalakay ng House Committee on Justice. So ngayon Lakay ay hindi pa pwedeng matalakay dahil kasasubmit pa lamang nila
iyong reklamo. Okay, maraming salamat, Milky. Balik sa iyo na kaya, Thea. Mula sa Kamara, dumako naman tayo sa Senado. Abay, may mga senador bang nagbabalak patalsikin si Senate President Tito Soto Raymond? Dahil ang sinasabi daw po ni Senator Alan Peter Cayetano, yung planong kudita sa Senado, wala pa raw sapat na numero. Alamin natin detalye mula kay Aris number 28, Raymond Adpas. Please come in, Raymond. Mayor, hindi tinanggi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na may mga pag-uusap hinggil sa pagpapalit ng liderato ng Senado, lalo na sa kanila sa minority. Ngunit hanggang sa araw na ito ay kulang pa ang magic number na 13 para makuha ang bagong majority. Ayon kay Cayetano, hindi sikreto na ang nasa minority ay gustong maging majority, gaya ng nangyari sa grupo niya na Senate President Tito Soto na mula sa minority ay naging majority. Hanggang sa araw na ito ay aminado silang walang sapat na numero, kaya hanggang ngayon ay puro chismis pa lang sa social media. Narito si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. It's rumors until it's there, di ba? There's always discussions. There are people happy of our direction, may people na hindi happy sa direction. Ako personally, I think everyone's campaigning instead of governing. So it's really, do you get 13 people of like minds? But as of today, wala pa yung 13 na yan or yung 13 hindi present. Still satisfied with Sabi naman ni Senate President Tito Soto, wala siyang naririnig tungkol sa Senate coup. Kung meron ang hindi kontento sa kanyang liderato, ay maaring dahil sa kanyang pagiging stricto, hindi ito pumayag na magkaroon ng insertions sa 2026 national budget. Samantala kanina, Mayor ay formal nang nagsimula bilang Secretary to the Senate si dating PLLO Secretary Leandro Dong Mendoza. Ganon din si retired Air Force General Edgar Samonte, bumalik na Chief ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond, at congratulations kay dating PLL Secretary. Ngayon ay Senate Secretary, former Congressman Leandro Dong Mendoza. Bago ang report ni Edniel Parosa, meron na hawak na significant update ang pulisya sa kaso ng pinatay na Lady Cop na si Police Senior Master Sergeant Diane Marie Molyenido at sa kanyang 8 taong gulang na anak. Pero tumanggi munang si PNP Chief General Melencio Nartates na banggitin ang mga susunod nilang hakbang. Ngayon ay inalam pa nila kung sino ang mga suspect na hawak nila ang irerekomendang kaso sa piskalya. At kaugnay niyan ay kusang sumuko naman sa mga otoridad at nasa tanggapan na ng Criminal Investigation and Detection Unit. Sa Kampo Karingal, si Maribel Suarez Panganiban, ang isa sa mga suspect sa karumal-dumal na pagpatay kay Police Senior Master Sergeant Diana Marie Molyenido. Si Maribel Suarez Panganiban ay kapatid ng suspect na si Christian Suarez Panganiban na dating pulis. Malaki umano ang partisipasyon ni Maribel Panganiban sa krimen dahil siya ay tinuturing na tagalinis ng ebidensyang nasa bahay ng mag-asamang suspect na itinuturing na mastermind. Batay sa judicial affidavit ng suspect na si Gil Valdemoro D. Jr., si Maribel Panganiban ang dumagan sa dibdib ng 8 taong gulang na batang si John Ismael Molyenido habang isinusupot ang isa pa ang mukha hanggang sa tuluyang bawian ng buhay. Sa ngayon ay lumalabas na 5 mga suspect na ang hawak ng mga otoridad, kabilang ang mag-asawang Pia Katrina Panganiban at dating pulis na si Christian Panganiban.
ang kapatid na si Maribel at kasama rin dito si Gil Valdemoro D. Jr. at Master Sergeant John Mollenido. Kaugnay na balitang yan, babaeng kasabwat sa brutal na pagpatay sa Lady Cup at anak ihaharap sa inquest proceedings ngayong hapon. Idetay mong balitang yan, Val Gonzalez, RH5 Val. Mr. at Mayor, anumang oras ay isasalang na rin sa piskalya ang isa pang suspect na sangkot sa karumal-dumal na pagpatay sa babaeng pulis at anak na minor de edad. Ngayong araw ay kusang sumuko sa Quezon City Police District at Special Investigation Task Group ang suspect na si Maribel Suarez Panganiban. Si Panganiban ay kapatid ni Christian Suarez Panganiban, isang dating pulis na mastermind sa krimen, katulad ng kanyang kapatid na dating pulis. At hipag na car agent, kasong robbery with double homicide at theft ang kasong kinakaharap ni Maribel. Sa ngayon, bagamat kumpleto na ng detalye at halos tapos ng investigasyon, ay tipid na tipid pa rin sa pagbibigay ng detalye ang pulisya, maging ang pinuno ng Binong Special Task Group, dahil bukas ay iaarap sa isang press conference ang mga suspect na pangungunahan ni DILG Secretary John B. Cremulya. Mula rito sa Campo Karingan, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Val, at kaugnay pa rin sa karumal-dumal na krimen. Meron tong update mula naman kay Edniel Parosa kaugnay sa kasong yan, at ang PNP ay dismayado daw sa patuloy na pagkakasangkot ng ilang pulis sa mga krimen, at meron pang isang pulis din mahabigan na pinatay naman dito sa saan nga ba to, Edniel? Sa Bulacan ba to? Pampanga. Alamin natin ang report mula kay Edniel Parosa. Edniel. Lakay, ikinalulungkot ni PNP Chief Police General Jose Melencio Jr. ang patuloy na pagkakasangkot ng kanyang mga tauhan sa krimen. Pinakahuli rito, itong sunod-sunod na pagkakasabit ng drug enforcement personnel sa iba't ibang kaso ng robbery extortion, at ang pagkakahuli naman sa isang pulis Maynila dahil sa carnapping at kidnapping. Bago ito, isang pulis ang namaril ng kanyang kabaro o mga kabaro sa Negros Island. Isa ang inakusahan ng panghahalay at isa pang nambugbog naman ng PWD. Matapos sa kanyang unang flag racing sa Camp Crame bilang full-fledged PNP chief, inamin ni Nartates ang pagkadismaya lalo't hindi naman umano nagkulang ang pamahalaan sa pagpapataas ng moral ng hanay. Pakinggan natin ng PNP chief. Nag-increase ang ating salaries and allowances. Nag-increase ang ating capabilities. Nagpapasalamat tayo. And despite of that, ay meron pa rin. Well, we're looking at the data, kukunti lang naman ito. But nakakalungkot na meron pa rin. Kasabay nito, tiniyak ng general na walang magiging cover-up o whitewash sa mga kasong kinaharap ng police personnel. Gayon din, hadaw man ang adjustment ng PNP upang palakasin ang Internal Affairs Service o IAS dahil ng mungkahi ni Senator Ping Lacson. IAS ang nagsisilbing investigador ng mga polis na naharap sa salang administratibo, pero sa ngayon ay nasa ilalim pa ito ng pangangasiwa ng PNP. Samantala, lakay doon naman sa tanong mo, maliban nga dito sa napatay na o pinatay na Lady Cup at kanyang 8 years old anak, isa ring pulis nga ang nakitang walang buhay sa loob ng Saptik-Tak lakay sa lalawigan ito ng Bulacan. Ito ba yung update dito lakay sa mga ito ba yung ito ba yung sinemento pa yata, Edniel? Yan lakay yung latest I don't know kung sinemento, pero ibinaon lakay sa septic tank itong police area ng Bulacan. Yung update sa mga kasong yan, ang pangako ng Camp Crame ay ilalahad bukas sa isang pulong balitaan kasama si Interior Secretary John B. Cremulya dito sa PNP Headquarters lakay. Ayan, at siguro suggestion na rin natin sa PNP, sa DILG, sa Secretary John Vic, Secretary Nartates, yung mga ganitong klase ng mga pulis, ayan, dalhin nyo lahat sa Crame yan, iharap sa media at dyan ikulong, ayan, para hindi pa marisan ng mga pulis, ayan, may leksyon sa kanila. Tsaka isa pang mukhay dyan, lakay, yung lumulutang ngayon, lakay, na i-review yung mga drug at neuropsychiatric test sa PNP. Bagamat nang itanong natin kanina kay PNP Chief, wala pa raw sa mesa itong pag-recalibrate o pagbabago doon sa policy direction ng pagdating ng pagpupulis sa loob mismo ng headquarters ng PNP. At saka siguro yung mga tsaka sa mga nasa narcotics unit, Edniel,
abay dyan na madalas nagkakaroon ng mga issue ng ganyan. Tama, Lakay. Actually, napansin nga rin yan talaga ng publiko dahil sunod-sunod na yung mga sabit dito sa mga robbery cases o hulid up, kung tawagin natin, mga miyembro mismo ng Drug Enforcement Unit. Correct. Yung sa Pasig, mayroon sa Cavite yung nakaraan, yung may hinalay pa na online seller. Tapos ito naman sa Makati City. Talagang mga station Drug Enforcement Unit, mga tao. Siguro. Ang sumasabit dito sa ganitong klase ng krimen. Siguro kailangan ng revamp. Ayan. Yes. Kasi laki, di ba, to serve and protect. Paano magsiserve and magpo-protect kung sila mismo sa hanay nila? Sarili lang kasamang pulis, pinapatay. Totoo, di ba? Ay, nako. Maraming salamat, Edgel. Walang sa inyo, Lakay at Mistea. Samantala, bago ang iba pang mga report, mas magiging ligtas daw ang mga komunidad. Ito ang naging assessment ni PNP Chief General Melencio Nartates kasunod ng report na bumaba ang focus crime sa buong bansa nitong buwan ng Enero. Sabi ni General Nartates, sabi ng police chief, maaring ito ay epektibong deployment daw ng resources ng PNP. Kaya bumaba nga ba? Ano yung report? Nakapagtala ng 2,449 na krimen ng PNP itong buwan ng Enero at bumaba ng 24.32% mula sa 3,236 incidents noong January 2025. Pero baliktad yata ang nangyayari ngayon na mas karumal-dumal pa ang mga nangyayaring krimen. Mas tumatapang daw, Lakay Pakinggan natin si General Nartates. Resources natin, hindi lang naman isa, hindi lang naman dalawa. No? Hindi lang naman pondo, hindi lang naman logistics. Kasama na rin yung human resource. Pagkat tiniploy mo yan, including a good police operation, we are employing si PNP Chief General Nartates. Sa iba pang balita, mahigit piso ang panibagong taas presyo sa diesel at kerosene bukas habang may increase din ang halaga ng gasolina. Ayon sa Shell Pilipinas, piso at 60 sentimo kada litro ang dagdag sa diesel at piso 10 naman sa kerosene at 80 sentimo sa gasolina. Magkakabisa ang adjustment alas 6 ng umaga. Ipinahayag ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau na ang panibagong oil price hike ay epekto pa din ang kaganapan sa labas ng bansa tulad ng patakaran ng OPEC Plus na pigilin ang pagtaas ng kanilang output. Ito na ang ika-4 na sunod na linggo na sumipa ang halaga ng gasolina habang ika-6 naman sa diesel at kerosene. Kaya nga sabi nga natin dating kasamang si Dick Sinchonko na nagpauso nito ay full tank na nyo. Ayan. Kung may pang full tank pala kay, baka naubos ng weekend ados pa lang Samantala, balita mula sa abroad, Amerika balik partial government shutdown hinggil sa kakulangan ng budget para sa federal agencies. Gulo din sa Amerika. James Galangay sa detalye. James. Balik partial government shutdown na naman ng Estados Unidos matapos bigong maaprubahan ng House of Representatives ang funding bill para sa federal agencies kabilang ng Immigration Enforcement and Department of Homeland Security. Ito'y matapos tanggihan ng Democrats ang hinihinging pondo ng ahensya kasunod umano ng 2 insidente ng immigrant shooting sa Minneapolis. Ito na ang ikalawang federal shutdown na nangyari sa ilalim ng ikalawang administrasyon ni US President Donald Trump matapos ang naunang mahigit 1 buwang shutdown. Ngunit giit ng mga mababatas, hindi na nila hayaang tumagal ito muli at inaasang maapurbahan din ni Trump ang panibagong bill ngayong linggo. Ito si James Galangay ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa sports, Mistea. San Miguel Beermen muling nagkampiyon sa PBA Philippine Cup. Itatay mo balitang yan, Millie Borja.
Matagumpay na nadepensahan ng San Miguel Beermen ang kampiyonato ng PBA Philippine Cup. Sa pamumuno ni Coach Leo Austria, nakuha ng Beermen ang kanilang ika-12 All-Filipino title matapos daigin ng TNT Tropang 5G with 92-77 final score sa Game 6 ng Season 50 Finals noong linggo sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Ang back-to-back All-Filipino title laban sa Tropang 5G ay naghatid din sa San Miguel ng ika-31 na kampiyonato sa kabuuan ng PBA na muling pinangunahan ng big man na si Junmar Fajardo. Naghari sa loob ng court ang 6'10" center mula Cebu matapos magtala ng 29 points at 23 rebounds kasama ang 2 assist, 2 steals at 1 block. Dahil sa kanyang dominanteng paglalaro, hinirang si Fajardo bilang finals most valuable player at kauna-una ang nakatanggap ng bagong Ramon Fernandez Trophy. Maaga pa lang ay agad nang kinuha ng San Miguel ang kontrol sa laban matapos magbandera ng 26-5 run kabilang ang 12 na sunod na puntos sa pagbubukas ng laro. Bumawi naman ang TNT sa pamumuno ni Calvin Oftana na nagpasimula ng personal 14-0 run. Kasama ang isang basket ni Glenn Cubuntin, nabawasan ng lamang ng Beermen sa 26-21 at nanatiling dikit ang laban. Nakahirit pa ang Tropang 5G ng 68-66 na kalamangan matapos ang isang 3-pointer ni Jordan Heading na may 1 minute and 58 seconds na lang natitira sa ikatlong quarter. Gayunman, mabilis na tumugon ang San Miguel Beermen sa pamamagitan ng isang 10-0 run upang muling makuha ang kontrol at 76-68. Isang lamang na hindi na nila binitawan hanggang sa huling busina. Sa huling muling itinaas ng San Miguel Beermen ang tropeyo, patunay ng kanilang patuloy na dominasyon sa All-Filipino Conference at sa kabuuan ng PBA. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Millie Borja at congratulations sa mga taga San Miguel Beer. At sa showbiz, Miss Thea, Catherine Bernardo at Lucena City Mayor Mark Alcala spotted sa isang mall. Itatime ang balitang yan, Angelica. Yung tatlo, wala nang update. Sinong tatlo lakay? Kay Rian Ramos. Ay, okay, Michelle D. At saka wala pa. Samantha. Wala pa siguro lakay. Anong apelyido ni Samantha? Nalimutan ko lakay. Palilio. Ayan. Itatime ang balitang yan, Angelica Cosme. Kasunod ng matagal ng haka-hakang may something na ispatan ng magkasama sa isang mall sa Makati, sina Catherine Bernardo at Lucena City Mayor Mark Alcala. Magunita na noong 2024 pa na maging laman ng mga balita na nanliligaw umano ang batang alkalde sa aktres. At mula noon, hindi na natigil ang issue tungkol sa kanilang dalawa. Pero April last year, sa kabila ng mga espekulasyon tungkol sa relationship status ni Kath, single raw ito ayon mismo sa kanyang mommy Min. Kung matatandaan, November 2023 matapos ang 11 taong relasyon na maghiwalay si Catherine at aktor na si Daniel Padilla na nalilink naman ngayon kay Kyla Estrada. Habang si Mayor Alcala na may dating naging girlfriend ng aktres na si Ashley Ortega at naiugnay din ito sa volleyball star na si Mika Reyes. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon sa tunay na estado ng relasyon ni na Catherine Bernardo at Mayor Mark Alcala. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The road is Chickboy din pala ito si Mayor Mark Alcala at saka mga artists at saka personalities. Basketball volleyball player ba isa? Athlete. Pogi kasi At Catherine Bernardo ang latest ngayon. Pero hindi pa confirm kung sila nga. Hindi pa confirm kung sila Hindi pa confirm. Nagde-date pa lang. Ayan. Getting to know. It's other. Maraming salamat Mr. Michael is my guy sa mga may mga dollar dyan. How much? Nagsara po ang palitan ng dollar ngayon sa halagang 58 pesos and 89 centavos bawat dolyares. Tago nyo muna yung dolyar ninyo. Ay, magandang hapon kay Dr. Ruel Aguila. Sinusubaybay mo ang issue na aking BFF, ha? Sino sa kanila lakay? At Idol Manny Pacquiao. Magandang hapon Kuya Ben Alegre at Noble General John Año-Nuevo. Ayan. At binabati natin Bon Buyans. Ayan, happy trip sa aking pamangkin
na si June at Lailani Pasqua Biala. Ayan. Papanandalakay. Back to Sydney, Australia. Oh, down under. Yes, at yung isang pinsan din natin, back to London Bridge. Ayan. Manang Zenaida Pasqua. Happy trip. Ingat po. At yan ang kabuuan nating palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Susunod na mabalansyadong balita, Henry Ura at Miss Kay, Karen Oyong. Oras eksakto. Alas 5:06. Ang oras ay hatid sa inyo ng Dermatology and Phototherapy Center ng Makati Med. This time check is... Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag Smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya.